nandiyan na lahat. Wala kaming CR, wala kaming Uy, kuryente. grabe ah. Tapos, yun nga, pinagtagpi-tagpingero pa yung ano. So Wala. talagang Tamo, kumpulan na kayo oo. doon. Simple lang pangarap ko dati eh. Napakasimple. Magkaroon lang ako ng sinelas Uy, at matindi. makakain sa Jollibee. Yun lang ang Ayan. pangarap ko. Okay, what's up mga kawapo? Ako nga pala si Richard Cortez. Andito kayo sa aking page, Chad Wapo, at kasama natin si... Nilo Bamba as a tattoo artist. Kilala tayo sa pangalang O'Neil. Ayan. Yes. So, alam nyo, last year, di ba, sabi ko sa inyo, mayroon tayong mga i-interviewin ng mga kaibigan, alam mo yung mga Pilipino, kababayan natin dito sa Canada, na alam mo, di ba, may mga kanya-kanya tayong kwento. Bawat Pilipino may mga kanya-kanyang kwento, paano nakarating dito sa Canada, ano yung pwede nating kapulutang aral. Alam mo yung mga sinasabi na pwede natin na maging basihan na hindi imposible makarating sa Canada. Although mahirap, pero posible. Yan po ang pwede nating kapulutan ng aral. At andito alam natin si Unil, may kwento rin siya na hindi natin alam na syempre may mga struggle din siya na bago siya nakarating dito sa Canada. Sabi nga ng mga immigration officer, ang mga pumunta dito sa Canada, hindi madali. May mga pinagdaanan yan. So yun ang ating aalamin. Pero hindi to chismis. Totoo po ito. Hindi po ito marites. Kumbaga, nag-share lang tayo ng ating buhay na pwede nyo maging basihan at pwedeng maging daan para makapunta rin kayo dito sa Canada. Kasi kami, nakarating dito, kaya nyo rin makarating. So, unahin natin. Taga saan ba si O'Neil? Yan. Ako ay pinanganak sa San Pablo, Laguna. Oh, Laking okay. Carmona, Cavite. Yan. Okay. Pero ang lahi ko, Kapampangan. Kasi nanay tatay ko, Kapampangan. Okay. So, parang half-half ka na Yan, pala sa eh, no? Apalit, taga-Apalit. Okay. So, umpisa natin sa Pilipinas muna. Pilipinas. Oo. So, ano yung ano natin sa Pilipinas? Ano yung pinagkakakitaan natin? Tattoo artist ka na ba doon sa Pilipinas? Nung nasa Pinas tayo, hindi tayo tattoo artist. Bale, mahilig lang tayo mag-drawing, pero hindi ganoon kagaling. Yun ang pinagmula natin. May mga, nung ako'y nag-aaral ng college bopals nga ako sa drawing Wala. Nangongopya lang ako, nang babakat lang ako ng drawing. Ng mga klasikong mga architecture student. Nangongopya lang tayo doon. Pero talagang yung passion mo andyan na. Alam mo yung gusto mo talaga sabi nung aking mga lolo, yung pinagmulan daw naming lahi, yung Salazar sa Pilipinas, sa Carmona, Cavite, may lahing may lahing artist, musikero, yan, gumuguhit. Talagang nasa linya na rin ng dugo, no? Dugo na. Siguro dahil nasabi nila, nasa dugo na raw. Minsan kasi napupukaw lang yan. Minsan, sabi nga, late bloomer. Naniniwala ako sa mga late bloomer. Yan, tama yan. Naniniwala sa late bloomer. Katulad natin. Dati ako, hindi ko alam yung mga ganyang bagay dati. Kasi ako, dahil laki ako sa hirap, bali, gusto ko subukan lahat ng bagay na pwede akong kumita. Tama. Kasi ang focus ko ang goal ko sa buhay ko, yung maiahon sa hirap ang magulang ko. Kasi lumaki kami sa mahirap na, yung tinatawag talagang isang kahig, isang tuka. Pag di ka kumahig, wala kang tuka. Okay, tama. Yung literal na lamang ka lagi ng kamag-anak mo, nangungutang ka ng bigas, ng ulam. Swerte ka na magkaroon ng itlog. Okay. Swerte na, magkano lang itlog. Hirap na talaga buhay na gano'n. Siyempre kaya nangyari, nagpursige ka. Nagpursige ako sa buhay. Ang naging daan, yung pagiging artist ko. Oh, I see. Yung susunod natin. Okay, so andito tayo sa Pilipinas. Umpisa natin, ano ba yung naging daan para makapunta ka dito sa Canada? Dati, pagka-graduate ko ng college, bali, nagtrabaho ako sa isang electronics. Tapos, para may nagturo sa akin na mag-drawing na engineer, yung mga lines, parang architecture. Akala nila engineer ako, pinadala ako sa Japan. Akala nila engineer ako. Galing Tapos, nung nalaman nilang hindi ako engineer, pinagbaback out ako. Kasi hindi raw ako engineer. Pero, andun na application mo. Andun na yung ko. Kasi sila naman na sa akin. Tapos, pinag-exam kami ng mga engineer.
Pinag-analyze kami ng isang project na ito, babaklasin mo tong parts na ganito, ano gagawin mo? Na pag-design. Ako ang nanalo pa rin sa design. Oh, galing ha. Sa mga engineer na nakaano ko. Kaya, Tapos, nakarating ako ng Japan. Oo. Sabi ko, anong ano ko, maganda pala mag-abroad. Mm. Pagbalik ko ng Japan, pagbalik ko ng Pilipinas, sabi ko ba, maganda pala mag-abroad. Nagtataka ako doon sa mga operator ko dati na ba't isa-isang nawawala, yung pala nag-apply sa Taiwan. Lumipat na sila. Pagkatapos ng kontrata ko na 1 taon doon sa ano na yun, kasi after nun may kontrata. Punta Taiwan. Pero naniniwala talaga ako doon hindi naman basehan yung education. Kung talagang mapupunta ka dito sa trabaho na to. Tama yun. Kasi minsan based on experience lang, talaga yun ang best education para sa atin. Oo, sabihin natin yung education background yan Ano yung ano natin bonus na yun sa mga pinag-aralan natin. Pero sabihin natin yung talagang the best dyan yung experience. Kaya nga, sabihin natin, mas nakapasa ka pa doon sa mga hindi ko inaano yung mga nag-aral Kaso nga lang, syempre, nangyayari talaga. Nangyayari. Kasi meron, diba, sila, engineer sila, ako, nasa actual ako Kami nagbubuo, alam ko yung parts, yung materials na ipapasok doon sa hard disk drive na yon, kung paano buuin, kung paano i-dismantle, alam ko yon. Kaya, saglit lang sa akin kung paano ko i-design. Kasi alam ko yung process Yung so, yun yung discarding ginawa mo? Yan ang discarding ginawa ko. Okay. So, after nun, syempre, tapos na yung kontrata mo sa Japan. Bumalik ka ng Pilipinas. Pagbalik ko ng Pilipinas. Saka nag-apply papunta dito sa Canada? Nag-apply ako ng Taiwan muna. Taiwan muna. Bali naka 7 taon din ako sa Taiwan, pabalik-balik. Okay. So, talaga may experience ka rin talaga sa pag-abroad. Tapos nung 2013, may mga kasamahan ako sa Taiwan na nauna dito na naghahanap ng mga empleyado yung kanilang boss. Inoperan ako ng LMO pa noon dati. LMO pa. Tama. LMO. 2012 din ako dumating. 13th LMO pa. Yun, LMO. LMO pa. Tapos nung pagdating ko dito, yun nga, gas station. So pagdating mo dito sa Canada, saan ka? Edmonton ka na talaga? Sa Edmonton talaga ako. Okay. Edmonton ka na. Dito sa Clearview. Diyan ka na sa Clearview? Clearview talaga. Okay. Anong kumpanya, if you don't mind? Anong kumpanya yung... Bale, nagtrabaho ako sa gas station, sa Shell. I see. Bilang cashier. Okay. Ayan. Yun na yung nagiging experience mo dito. Experience. Okay, good. So, ilang taon ka naman sa Shell? 2014 hanggang 2019. 2000. Matagal-tagal din Oo. Bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic. Matagal din So, kumusta naman? May mga struggle ba? Mahirap. Ano ba yung naging experience mo sa... Kumbaga siyempre, tayo breadwinner Marami tayong sinusuportahan sa Pilipinas. Yung sahod ko sa Shell, parang hindi sapat sa pangangailangan sa Pilipinas. Ang ginagawa ko, sumasideline ako. So, ano yung sideline mo? Minsan, naglilinis ako sa gabi. Ang trabaho ko sa Shell, sa hapon. May time pa ako sa umaga, sometimes may time ako sa gabi. Minsan nagko-construction ako sa umaga. Okay, tama. Yung mga talaga mga Pilipino, naniniwala ako na madiskarte ang mga Pilipino. Normal na ang may dalawang trabaho sa mga Pinoy dito sa Canada. Totoo po yan. Sobrang sakit ng katawan ko nun. Pagkatapos ko mag-construction, pupunta ako sa Shell. Minsan, pagka may available sa gabi ng cleaning, sinasama ako nung naging customer ko sa Shell, meron siyang cleaning business. Sumasama ako doon minsan. Kaya minsan walang tulog. Pero kapos pa rin. Naintindihan kita sa ganyang sitwasyon. Talagang mahirap yung sitwasyon dito ng mga Pilipino. Although nakikita nyo sila na may binibiling ganito, may binibiling ganyan. Siyempre, yung reward lang sa sarili. Di ba? Reward lang yun sa sarili. Hindi naman yun na binili para ipagmayabang. Gusto lang natin na masuklian yung mga yung mga pinaghirapan din natin. And then so after noon, kailan ka nag-umpisa na mag-apply ng ng permanent resident? Nag-apply ako mga 2017. Binigyan ako ng papel ng boss ko na supervisor. Okay. Ngayon, yun lang, sa papel lang yung supervisor, pero ang trabaho ko yung
normal na cashier at Okay. sa gas Which is station. good din, Oo, di ba? ayos Which is rin. good din. Ano yun, usapan nyo na lang na gano'n ang mangyayari? Ganun. Oh, okay. Hanggang sa mag-apply ako. Nawalan pa ako ng ano yan. Sabi ko pa sa boss ko, boss, na-refuse yung application ko ng Ay! na-refuse yung Oo. application ko na extension ng work permit ko. Hindi pa rin ako PR. Boss, baka uwi na lang ako. Sabi ko gano'n. Di ba Parang mayroon nawalan yan na ako grace ng period pag-asa naman? eh. Di ba may grace period Oo. naman yan? Kasi nawala na ako ng pag-asa na bakit ka ako ganito? Naunang refusal. Oh, I see. Kasi ang parang thinking ko dati pag mayroon ka ng refusal, parang wala nang pag-asa. Parang gano'n eh. Parang sabi ko sa boss ko, uwi na ako sir sa Pilipinas kasi wala. Hindi, huwag ka maano ka pa. Oh, anong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para stick ka dun sa plano mo na mag-stay dito? Mag-stay. Sabi ng boss ko, hindi, huwag kang mag-ano at ako bahala sa'yo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige sir, tingnan natin. Hintayin natin ng 1 linggo. Mga after 2 days, nagulat ako. Pagtingin ko ng email ko, your permanent resident got approved. Congratulations. Yun. Yun, di tuwa na ako. Mapapatalong ka niya sa Sabi tawa, ko sa no? boss ko, boss, uwi muna ako sa Pilipinas ako. Sundin ko yung pamilya ko. Oh. Magbabakasyon muna ako. So, after nun, sa Nevan, magbabakasyon ako para kunin ko na magbabakasyon yung... ako. So, dun sa application na, lahat na sila kasama? Lahat na sila kasama. Oh, I see. So, which is good. 2019 Alam mo, sila. di ba, talagang minsan dadaan muna tayo sa butas ng karayom sobra, bago sobra. natin makuha yung gusto natin o bago natin katulad yan, makuha yung pamilya. Siyempre, yun ang ano doon. Ano ba ang naging mo? Nagkumuha ka ba ng agency? Meron ka bang Ang maganda rin dahil marami tayong kaibigan dito. silang tumulong sa'yo? Bali, meron akong nakilala na sumasama ako doon sa mga Filipino community dati. Oh, good. Oo. Lagi ako nagbo-volunteer sa mga mga project nila. Bali, yun, pinrasis nila. At the same time, tinulungan ako ng boss ko para hindi na ako magbayad. Wow. Bali, ang binayaran ko lang talaga yung processing fee ng sa immigration. Oh. Kumbaga, nalibre na yung application ko kasi yung mga kasama ko sa trabaho, nauna sila mag-apply sa akin ng PR kasi ako nahuli. Bali, yung mga requirements na hiningi ng agent nila, alam na ng boss ko kung ano kailangan, pinrovide sa akin lahat ng libre. Wow. Kaya galing, no? nakatipid ako ng Oo, talagang pag nakakuha ka talaga ng isang sa peso. pag nakakuha ka ng employer na gano'n, talagang susuportahan yung application mo. Alam mo, yung masaya sila, natutulungan ka na makarating dito yung pamilya mo. Bibihira po yon. So, hindi naman na kailangan samantalahin natin, pero syempre, pasalamat tayo na mayroon tayong employer na ganyan. Pero ang ano ko lang sa inyo, huwag yung samantalahin. Kasi syempre, sinong masisira dyan? Minsan masisira yung mga image ng mga Pilipino eh. Yun nangyayari, fault ng isa, madadamay yung lahat. Hindi naman ibig sabihin, malito, lahat mali na. Marami nang gagawa ng ganon. So, maging blessed na lang tayo kung ano yung mga dumarating sa atin, katulad yung mga employer, mga kaibigan natin. Tapos, mas maganda rin talaga na nag-participate tayo sa mga community. Ako, ganyan din ang ginawa ko. Marami ako pinag-participate ako sa mga community. Sila rin ang tumulong sa akin. Lalo na sa mga English language, no, yung mga sumali rin ako sa ganyan. Nakailang class ako noon. Ganon. So, yun nga. So, pag dito, so, nung dumating yung point na nagbakasyon ka na, pag wala naman naging, abala or wala naman naging problema. Wala naman naging problema. So, balik tayo doon sa pagdating mo na dito. So, kailan ka nag-umpisa magpintura? Sabi nga, mag-tattoo. Yan. Oo. Kasi di ba, matagal yung process eh. Nagdoon ka muna sa process na nag-focus ka sa trabaho mo dito sa Canada, di ba? Okay. Nung nagtrabaho ko sa Shell, minsan pagtapos na ako doon sa mga ginagawa ko sa work ko, siyempre meron pa akong mga libreng oras. May nakita akong kaklase ko ng high school. Nagulat ako, sabi ko, patagalin mo na mag-drawing. Parang nung high school tayo, hindi kita nakikita nagdo-drawing. Tayong ganun. Oo. Paano ba ginagawa ka yan? Diba? Sabi ko, paano ginagawa yan? Ang marunong na ako, mga lines. Mga line, pwede ako. Nakapag-design ako ng mga bahay, furniture. Pero sa tingin ko, yun yung basic mo talaga kailangan malaman para makapag-drawing ka talaga, di ba? Pero yung mga realistic, sabi ko, paano ginagawa yan? Sabi niya, mag-browse ka lang sa YouTube. Ang ginawa ko, pinag-practicean ko. Gamit ko ballpen para wala nang bura-bura.
Wala kasing lapis dun sa ano namin, ballpen gamit lagi ko. Pina-practice ko muna yung mukha ko hanggang sa ma-perfect yung mukha ko. Ngayon, kaba-browse sa YouTube, may nakita akong tattoo artist na celebrity tattoo artist dito. Tapos nung sabi ko ba, okay itong ano. Yung time na yon, dahil nga laki nga ako sa hirap, umaasa ako sa mga bigay-bigay lang. Nung time na yon, nung nagsimula nagtrabaho ako, lagi ako tumutulong sa kapwa ko. Kaya hindi ako umaasenso. Kasi nga, yung susubo ko na lang, pinamimigay ko pa. Kasi ganun din na nanay at tatay ko. Oo. Lahat yung sa angka namin. Ganun sila. Tapos nung nakita ko, sabi, ayos to ah. Nung time na yon, nangongolekta siya ng mga staff from para sa mga homeless. Kasi dati siyang homeless, tinutulungan niya ngayon naging tattoo artist siya, kumikita siya, tumutulong siya sa mga homeless. Eh, nung time na yon, tumutulong naman sa mga elementary students sa amin. Namimigay ako. Pag birthday ko, instead na maghanda ako, binibigay ko na lang yung panghanda ko sa Pilipinas, sa school. Parang nangyari, birthday for a cause ka. Yung gano'n. Binibilang ko na sila ng school supplies. Meron akong contact na teacher na kaklase ko ng high school. Tapos namimigay ako. Tapos nung nakita ko yung okay to pares kami ng dinrawing ko ngayon yung mukha niya dito. Ballpen gamit ko. Tapos pinicturan ko. Hinanap ko yung Facebook niya. Tapos sinend ko sa kanya sa messenger niya. Sabi niya. Tapos pag nung nakita na, right away, nung nakita ko nasin agad Bilis Oo. Gising pa siya siguro mga alas 12, alauna na madaling araw yun. Sabi niya, minessage niya, can you go to my shop tomorrow morning if you're free? Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, why? Because when I saw your drawing, it's nice. It's look like me, and you use ball pen. Yeah, I'll giving you a chance for sabi niya gano'n, I'll give you a chance to be a tattoo artist. Wow. Doon na nag-umpisa. No time naman yon, may purpose din Lahat ng may purpose. Tama, naniniwala ako diyan. May reason yung mga Kasi yung time na yon, tatay ko kailangan ng operasyon. Kailangan ko ng extra pera. Alam mo naman sa atin sa Pilipinas. Lahat may bayad. May sakit, di ba? May yung atay niya, kailangan operahan. Kala ko nga mamatay na tatay ko nun. Yun, binigyan ako ng chance na maging tattoo artist. Pagdating ko sa shop, kinabukasan, okay, start apprenticeship. Ganun agad siya. Hindi niya na tinignan yung drawing ko kasi doon pa lang. Kasi sabi niya, hindi raw siya marunong mag-portrait. Ako, ballpen pa raw ang ginamit ko. Sabi niya. Mahirap. It's just mahirap. Tapos merong isang merong isang puti na apprentice din. Tapos yun, hanggang sa tinuruan niya ako. Mga basic. Kaso, hindi naman ako kumikita ron. Isang beses lang ako nakapag-tattoo. Kumita ako siguro ng 100. Isang beses lang. Lang. Natatandaan mo pa kung sino yung tinatuan mo? Puti. Si Mikey. Shout out doon best friend ni Dog lang. Okay. Kasi syempre hindi ko makakalimutan kung sino yung unang client ko, di ba? So yun sa mga Pilipino, sinong una mo naging client? Ang una sa client. Natatandaan ko pa yung nila, pero hindi ko tanda yung pangalan ng isa Okay. Pero ang una kong tinatuan dito, yung magjowa na tomboy. Okay. Pero yung kilala ko pa rin yung tomboy. Okay. Kasi hanggang ngayon, nagpapatato pa rin sila ang unang Pilipinong tinatuan ko dito. Di ba? Siyempre, naging loyal sila. Siyempre. Good. Ngayon, full sleeve na yon. Wow. So, ikaw ang nag-umpisa sa kanya? Okay. Ako lang ang ikaw lang ang hinahayaan nilang mag-ink sa nila, sa katawan nila. So, which is good. Alam mo yung progress na ganyan, malalaman mo na, wow, talagang ito na yung magiging profession ko. Pero yun talaga ang gusto mo na hanggang tumanda ka na maging tattoo artist. Nung una ayoko, hindi ko hindi ko linya ako. Pero nung kumita ako, sabi ko ba, ang bilis ng kita, tapos mas marami ako natutulungan yung sa mabilis kong pagkita na yun. Okay. Kaya hanggang sa nasalba ko yung buhay ng tatay ko. Bali yung time na yon, wala nagpapatattoo sa shop ng portrait bihira lang nagpapa-portrait Okay. Kaya sabi niya pahinga daw muna ako. Sabi ng boss ko, sige, pahinga. Tapos nagtry ako sa pumasok sa isang tattoo shop. May purpose din yung pagtapunta ko. Kasi meron ako isang tropa na walang papel na gusto kong tulungan doon sa tattoo shop na yon para magkapapel. Yun lang din ang Tapos, yun nga, pag-uwi ko, sinundo ko yung yun, nasalba ko na yung buhay ng tatay ko noon. Nasalba ko na yan dahil sa Tsaka, nung dati kahit
kahit tattoo machine, wala akong pambili eh. Oh. Oo, dahil kapos talaga, kapos. Oo. Wala akong pambili, may tumulong sa akin na tropa. Oo. Inutangan ko ng 350. Okay, Tapos bumili ako ng isang set ng tattoo dyan sa may flea market. Sa flea market pa? Unang tattoo nga eh. Nagtatato ka, sumabog pa yung machine ko. Oh, talagang bagong challenge na naman yun. Oo, hindi talaga mahirap eh. Kung may mga gusto tayong abutin sa buhay, talagang hindi naman yun basta-basta isang click lang, okay na. Lahat pa rin yan, may mga challenges. Sa una, okay. Tapos pagdating mo sa gitna, biglang maglalaylo yan. Tapos mamaya, kailangan diretso ka pa rin, tuloy ka pa rin. Hindi man ibig sabihin na talagang mag-down ka sa second time, in third time, mayroon pa, sige lang, go lang ng go. So, ano ang maano mo sa mga, alam mo yung katulad mo na gusto maging tattoo artist na nagdadalawang isip? Ano yung magiging... Dati, pag ako nagtatattoo, tinatanong ko yung mga tinatatuan ko. Kasi gusto ko rin i-share yung blessing na binigay sa akin. Alam mo lalo sa kapwa Pilipino. Bali minsan, nagtatanong ako, pag may tinatuan ako, marunong ka ba mag-drawing? Ayun, pagka sinabing marunong, sige, gusto mo ba matuto? Punta ka lang dito, turuan kita. Okay. Parang mentorship na mangyayari. Libre rin naman yung tinuro sa akin na Oo, yung binigay sa yung talent, di ba? Lahat ng meron ako, utang na loob ko rin yun sa mga nagturo sa akin. Oo, tama. Kumbaga sa sineshare ko lang. Diba, nung natuto ako mag-drawing, may nagturo sa akin, ganong style. Tanong-tanong ako, kahit ilang taon na ako noon, 38 na yata ako noon, 36. Wow. 36 na ako, nung pala ako natuto mag-drawing ng mga real estate. Wow. Kaya hindi so, yung mga kapapo natin dyan na nasa 30 plus na, hindi pa huli ang lahat. Di ba? Nasa yung mga, nasa stage pa kayo ng, learning process pa rin eh. Sabi nga, araw-araw, kailangan mong may matutunan. Hindi pwedeng walang araw na may matutunan ka. Tama yun. Yun yung doon eh. Pwede natin gawin para mag-improve ang ating sarili at mag-progress every day. So, gamitin natin yun as experience. Kung mag-fail tayo ngayong araw, hindi naman ibig sabihin katapusan na natin. Take that as experience para by the following day, mas ma-improve natin. Hindi na maulit. Parang doon sa kanta ko, kung saan ka magaling, tutukan mo at laging ganapan. Diba? Kung saan ka magaling. Tama. So, tutukan mo lang yan. Oo, may tanong ako. Araw, magagamit may ka na, nakikita ko parati, tattoo ko, tulong mo. Ano ba yon? Sige nga. Ano ba? Tattoo ko, tulong mo. Yan, pasalamat tayo sa ating mga naging client. Hindi lang sila basta client. Isa rin silang, kumbaga bayani sa Pilipinas, bayani dito sa Canada. Kasi sa bawat tusok na natatanggap nila, may piso na natatanggap ang mga kababayan natin na nangangailangan sa buong Pilipinas. I see. Yung mga ginagawa ng mga vlogger, nagawa na natin yan. Pero dahil hindi niya tayo vlogger. Ako kasi tumutulong lang kasi gusto kong tumulong. Ayun talagang, oo. Kumbaga sa kung i-video ka ba, hindi ka na binibideo. Kasi alam na. Yung tattoo ko, tulong mo. Ba, may organization na doon na wala pang Ako lang, ko pa lang. Kumbaga, kung sino nang nakita kong nangangailangan, yung bawat porsyento, halimbawa, meron 10%, halimbawa, 10% na kinita ko 100. Yung 10 doon, halimbawa, 10. Mapupunta yan sa kung saan ba, nasalanta ng bagyo, baha, lindol, or o mga kamag-anak natin na nangangailangan. Tinutulungan natin umangat din ang buhay. Kumbaga sa kasi ako, hindi talaga ako nagbibigay sa tamad. Yung hingi lang ng hingi. Tama. Tinutulungan ko sila. Halimbawa, isang beses, okay na. Katulad nun, sa school, di ba, namimigay tayo ng school supplies. Ang ginawa ko, sinabi ko doon sa kaklase ko na maghanap ng isang tutulungan natin. Bibigyan natin ng pangkabuhayan showcase. Kumbaga bigyan natin puhunan, tingnan natin kung Meron doon, naglilinis lang, humihingi lang ng 20 pesos sa isang araw para pambili ng ulam nila. Ang ginawa natin, binilang ko sila ng binigyan ko sila ng puhunan para sa sari-sari store. Tama. Na hanggang sa namatay yung nanay ng mga bata, at least buhay pa rin yung tindahan nila. Mayroon pa rin silang pinagpuhunan. Tama. Pinalago nila. Ganyan ang tutulong tayo sa mga masisipag. Mas masarap tulungan yung nagpupursige sa buhay. Kasi nga tayo dati, ganun din eh. Di ba?
mga kapatid ko wala nakagraduate ng high school dahil hindi nga kami yung pagpapasok kami wala kaming baon. 'Di ba? Hindi kami nakaka-attend ng mga Christmas party. Oo. Isang beses gustong-gusto ko talaga dahil fourth year na ako eh. Gusto ko umattend ng Christmas party. Ang tatay ko nagtatrabaho sa construction. Yung uniform niya, hiniram ko muna. Sabi ko, tay, pera muna. Uy, grabe Sabi ko, pera muna. Sabi ng nanay ko, ba't naka-construction supplies ka? Hindi, attend ako ng well, hindi ka pa pwede umattend. Wala kang hindi ka pa sa first time ko lang makaka-attend ng di ba? Oo. Sabi ko, gano'n. Pero yung mga damit-damit ganyang kasi, experience, di ba? Alam mo yung iniisip natin sana hindi na maranasan din ng mga anak natin, di ba? Siyempre, yun, okay na yun sa atin, nangyari na sa atin, naramdaman na natin, siyempre, nagpupursige talaga tayo para yung maibigay din natin sa anak natin na yung best life para sa kanila. So, mag-guide ng maayos. Siyempre, maikikwento mo na lang yun sa kanila. Alam mo ba, ganito ang nangyari, ganito, ganyan, ganyan. So, malalaman nila na hindi talaga madali ang buhay. So, siyempre, pag magbakasyon sa Pilipinas, dadalhin mo, papakita mo, alam mo ba, dito ako naliligo, dito ako nagtatrabaho. Yan. O, alam mo yung nila na hindi naman ibig sabihin, takutin mo sila. I-guide mo sila na, dapat hindi madali ang buhay. Ganoon. So, kailangan, okay ka lang tumulong. Tama yung, nabanggit mo yan. Dati, yung bahay namin, talagang kumbaga sa, yung sa kanta ni Glock 9 na pinagtagpi-tagpingyero. Yung ganun ang bahay namin dati. Ganon. Bali, nakatira lang kami sa isang, parang malaki pa tong studio ko na to eh. Wow. Nandiyan na lahat. Wala kaming CR, wala kaming kuryente. Grabe Tapos, yun nga, pinagtagpi-tagpingyero pa yung So, talagang kumpulan na kayo doon. Simple lang pangarap ko dati eh. Napakasimple. Magkaroon lang na ako ng sinelas. At makakain sa Jollibee. Yun lang ang pangarap ko dati. Magkaroon lang ako ng sinelas, makakain sa Jollibee. Simple lang. Pero ang binigay sa'yo, tingnan mo. So, yung pagkain mo sa Jollibee, parang hirap na hirap ka Kasi nga, minsan nga, ang naranasan nga, ang ulam namin tubig, asin, toyo, di ba? Yung mga ganon, patis. Sasabaw mo na lang. Sasabaw mo sa kanin. Pinakita ko ngayon sa anak ko yung pagsabaw ng, ng kape sa kanin. Sinasabi? Pinagawa mo? Swerte ka na pagka nagkaroon ka ng itlog, ng hotdog. Diba? Tama. Talagang, pag may hotdog na, may okasyon na yun sa atin, di ba? Ginagawa ko naman, pagka wala kaming ulam, dahil minsan na ako sa sabaw tubig, asin. Maggagala-gala ako sa di ba dati sa probinsya, yung mga daming tanim-tanim na gulay. Kuha ako ng talbos, di ba? Pupunta ako doon sa may school, mangunguha ako ng mga ng sampalok, bebenta ko muna yan, tapos bibili ako ng mga mga lumang yung mga bilasang isda na. Hindi ko pagtanto ngayon na ganun talagang pinagdaanan mo. Sobrang hirap. Oo, siyempre, ang alam ko, talagang unang pagkakilala ko sa'yo, sige, artist na to sa Pilipinas. Alam mo yung so ngayon ko lang din nalaman na ganun pala si O'Neil na pinagmulan. Siyempre, hindi naman yan madali para sa kanya. Talagang pumasok yan sa butas ng karayom bago nakarating dito sa Canada. Tapos kung ano man yung tinatamasan niya ngayon, pinaghirapan niya yon. Hindi yun basta-basta. May mga tumulong. Siyempre ngayon ibinabalik niya lang. May mga mga tumutulong ko. Siyempre hindi siya nakakalimot sa society na dahil sa society, dahil sa mga kaibigan, nandito siya. So yun ang magandang kapulutan natin ng aral na kahit hindi kayo nakapagtapos or hindi nyo profession yon, hindi kayo makakarating sa Canada. Maraming paraan para makarating ng Canada. Pero pagdating nyo sa Canada, hindi pa natatapos yung kalbaryo. Umpisa pa lang yon. Umpisa pa lang yon. Yung experience nyo, magiging nyo yon, yun magiging background nyo para maging matatag, para maging tough. Susunod na doon yung diskarte. Ano kayo sunod na diskarte yung gagawin ko? Kasi nandito na ako sa Canada. Hindi pwedeng uuwi ako ng luhaan. Di ba? Kailangan nandito ako sa Canada, magpa-progress ako. Kailangan mayroon akong maipundar. Madala ko yung pamilya ko dito. Matulungan ko yung mga pamilya ko sa Pilipinas. Kasi may purpose tayo. May purpose tayo parati. Hindi naman ibig sabihin na that's it. Bahala kayo dyan. Alam mo yun na gano'n. Oo, naintindihan ko yung iba, yung mga mindset ng iba. Respect na lang, okay lang, wala namang problema. Pero mostly pa rin sa mga Pilipino, halos lahat
yung mindset na nakahanda silang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa ating mga kapamilya sa Pilipinas. Kaya si O'Neil, isa na siya sa mga best sample natin. Kaya nga, ito na yung pinakauna kong interview na sabi nga, yung first time hindi mo makakalimutan. Panigurado, hindi ko ito makakalimutan. Ito yung pinakauna kong interview. Kaya nagpapasalamat ako at pinagbigyan niya ako. Although, syempre, napaka-busy tao nito eh. Yung ang dami-dami yung mga tinatatuan. Pag makikita ko sa Facebook, may mga tattoo. Shoo! Grabe. Talagang pasalamat tayo. So, ang last question ko, meron akong last question. Ano yung mga ipapayo mo sa mga kababayan natin na nandito sa Canada na hindi pa PR? Alam mo yung Ay, mga hindi nag-struggle pa sila PR. na maging PR. Ano yung pwede Mm. mong maipayo sa kanila? Base sa experience ko, no, Mhm. iba't ibang experience din Tama. ng mga tropa, ng Mm. mga tinatatuan ko. May kanya-kanya tayong ano eh. Yun nga, ang mga hirap ng buhay dito sa Canada. Bali kahit, di ba yung iba nawawalan nga ng pag-asa Mm. dahil inaano nila, oh, makakahanap pa kaya ako ng ano. Bali, yun nga ako, dati, ganun din ang ano ko eh. Ay, uwi na lang ako kasi parang wala na akong pag-asa eh. Pero tinuloy ko pa rin. Tinuloy ko pa rin. Sabi ko, magtatrabaho muna ako, mag-iipon muna ako kahit mga ilang araw para at least meron akong pansimula sa Pilipinas kung uuwi ako. Mm. Di ba? Yung dumating na sa punto ko na gano'n. Tapos parang halos araw-araw eh, parang ano eh, para ako lagi pinag-anuhan ng sama ng loob, yung langit at lupa. Oo. Di ba? Oo. Di parang, at ganun. Sobrang, Pero lahat parang ng, pinagtakpan ka ng oo, parang pinagtakpan ng langit. oo. Sobrang pagod na ng katawan ko. Sabi ko, parang yung ano ko, tama yung sipag ko, pero mali yung direksyon. Kumbaga Mm. sa ano, may Oo. kanya-kanya tayong sipag na mali yung paraan. Tama, Di oo. ba? Malalim yan pero may Yung yan, sa akin, ganun malaking eh. impact yan eh. May kanya-kanya tayong sipag. Ako, masipag ako. Halimbawa, ikaw, masipag ka, magtrabaho ka lang, masipag ka lang, di Oo. ba? Pero yung iba, parang mali yung paraan. Mm. Ang ginawa ko, inisip ko, tinignan ko, nagmasid-masid ako sa ano, etong kaibigan ko 'to, ganito, kahit ilang trabaho nito, gano'n pa rin ang buhay. Eto, Mm. ilan pa rin. Ano kaya magandang ano, Mm. magandang way para guminhawa ang buhay natin? Nag-ano, tama-tama, yun nga. Sabi ko, nung time na yun na nagsimula ako mag-drawing, sabi ko, nakita ko drawing, ba, 'pag nag-drawing ka lang pala, oh, ito 150, 50, gano'n, sabi Oo. parang ang bilis, nag-drawing ka lang, Oo. sabi kong gano'n. Gaya nga 'to. 'Di nag-drawing ako, 'di ba, nung nagsimula mag-drawing, yun do'n ako nagsimulang guminhawa ang buhay. Hanggang Mm. sa maging tattoo artist ako, makatulong ako, Tama. nakabili ako ng mga ari-arian sa Wow. Pilipinas, naka nakapagpagawa ako ng bahay ang tatay ko, 'di ba, yung mga Tama. gano'n. So, madaling Sabi, sabi, lumabas ka sa comfort zone mo. oo, Oo, sabi ko, nag-think outside the box ka. tama Yun naman yung ano ko, maganda. sipag ko, 'di Oo, ba? tama. Kasi Sinisipagan mo, sipag ba't parang ko, walang tatrabaho ako nangyayari? sa umaga, Mm. tatrabaho sa hapon, Mm. minsan nagtatrabaho sa gabi. Oo. Masipag na ako. Pero limitado lang yung kita. Mm. Kumbaga sa ano, pag ginawa ko ba 'to, hanggang saan lang yung ano ko, magiging takbo ng buhay ko, 'di ba? Mm. Sabi ko hanggang sa sige, pagpatuloy ko 'to. Nung una, ang daming umano, "Ba't ka nagta-tattoo? Unang ano, mga kamag-anak mo, oh, masama 'yan, huwag kang ano, hindi ano 'yan, sa Bible ganito 'yan, gano'n." Sabi ko, Hmm. "Wala tayong magagawa, ito yung binigay sa atin na ano." Tinitingnan ko naman, kung ano yung sabi ko, "Ba, maraming ano rito, parang madali ang income dito, Oo. nag-e-enjoy ka pa kasi ano, kaso may ano pa rin, Natural na yun. alamin mo kung ano yung Oo. pinaka-ano niya." Mm. Halimbawa, katulad do'n, siyempre sinusugatan natin, dapat alamin mo yung ano niyan, Ano paano bang ba hindi purpose? magsusugat, parang ganyan. Oo. Aalamin mo lahat, pinag-aralan ko lahat ng ano, Okey. bukod nga do'n sa yun nga, naging sinuwerte pa rin dahil may naka-discover, kundi dahil sa kanya. Sabi ko sa kanya dati, utang na loob ko sa'yo, sabi niya, "No, no, no, wala kang utang na loob sa'kin. Oh. Ikaw 'yan, ako lang naging instrumento mo lang ako, pero ikaw 'yan, yung talent Sa'yo mo, 'to. ikaw 'yan." Ikaw 'Di 'yan. ba? Okey. Kumbaga sa ano, 'wag tayong ano rin, halimbawa katulad no'n, "Oh, tinuruan ko lang 'yan, hindi ako malalampasan 'yan." Nalampasan na kita, ganito, gano'n. Hindi mo Parang sasabing ikaw pa rin ang stay put magaling ka o lang, kundi 'wag ano. mapagmataas, 'di Oo, ba? tama 'yun. Yung pride din Lagi kailangan. nakatapak sa Oo, lupa ang oo, paa. yung pride mo ibaba 'Wag mo mong lang parati, iaangat ang oo. paa mo sa lupa. 'Wag mong isipin parati na mataas ka sa ganito, Oo, oo, naisip pare-parehas mo, lang tayo. hindi, ano yan. Kaya nga ako kahit papaano, siyempre
syempre sa trabaho ko rin, ayaw ko naman na isipin nila na sabi, boss, 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 no. Ayaw ko, wag mo tawagin boss, tawagin mo na lang sa pangalan ko. Ang importante, nirerespeto mo ako pag nakatalikod ako. Tama. Pinakamahalaga Yun yan. ang halaga dyan. Huwag mo akong tawagin hanggat na pero sinisiraan mo rin. Alam mo yung gano'n na sitwasyon, parang syempre, mas okay pag tawagin mo ako sa pangalan ko. Much better. Diba? Tapos yun nga, sabi ni O'Neil na wag matakot na mag-discover. Kumbaga, Tama yan. alamin mo kung ano pa yung pwede mong magawa. Yeah. Para, syempre, katulad yan sa extra income. Diba? Hindi naman natatapos yung buhay natin na ito lang ang dapat alam natin. Kailangan mayroon pa tayong malaman. Alam mo, doon pala tayo yayaman. Doon pala tayo. Oo, hindi naman sa diba? I-try natin yung mga iba-ibang bagay. Huwag tayong matakot. Kung dati natingin-tingin ka lang sa mga gusto mong bilhin, di ba? Gawa mo ng paraan para mabili mo yun. Oo, mabili mo yun. Pagsikapan mo. Oo. Ano lang naman ang ng tao sipag, tiyaga, abilidad. Di ba? Basta may pangarap ka, gawin mong inspirasyon yung pamilya mo. At syempre, yung Panginoon sa taas. Tama. Tapos wag natin gawing kainggitan yung iba. Yun, tama. Isa yun. Huwag kang Huwag kang maiinggit sa iba. Maging focus ka lang sa goal mo. Focus ka lang sa goal mo. And then, mahirap yung maging mainggit. Yung inggit ang iwasan natin. Kasi yun ang makakasira sa personality mo. Tapos doon sa mga plano mo, mawawalan ka ng focus kasi naiinggit ka sa tao. Oo. Pinang-importante dyan. Imbis dyan. na kainggitan mo, gawin yung huwaran yung tao. Huwaran to yung tao, tama. Alamin mo kung paano niya nagawa yung di ba? Oo, yung mga ways niya. Hindi dahil mahirap ka ngayon, habang buhay ka na mahirap, huwag mo tutuldukan yung sa bibing pagiging mahirap. Ang tama yung sinasabi rin na kung pinanganak kang mahirap, bago ka mamatay, mahirap ka pa rin, kasalanan mo na yon. So, syempre, kailangan umangat ka rin eh. Hindi naman ibig sabihin, may mga stages pa rin naman yan eh. Mahirap. Syempre, mayroong susunod po na stage eh. Sana, hindi ka naman mapunta doon pa rin sa same stage na yun. Umangat din ng konti. Kailangan mo pa rin ng magpursige. Yun doon. Diba, sabi ko nga dati sa pangarap ko lang, sinelas, di ba? Oo, pangarap sinelas. Makakain sa Jollibee. Ngayon lahat ng klase ng sinelas, kaya natin bilhin. Oo. Diba, nagiging collection pa. So, diba, dati yung sinelas natin na hanggat kayang lagyan ng alambre, di ba? Oo, tama. Yung mga Rambo, di ba? Yung Rambo, pag naputol, tatahiin mo na. Yung Jollibee din dati, mayayaman lang ang nakakain eh. May pera lang ang nakakain sa Jollibee. Tama. Ngayon, nagpapakain na tayo ng Jollibee. Oo, parang normal na lang, di ba? Wag tayong makakalimot. So, yun po, sana kapulutan nyo ng aral, maging inspirasyon yung mga napag-usapan namin. Kung may mga tanong kayo, mag-comment kayo sa baba and then sasagutin natin yan. Ito po yung umpisa ko pa lang to eh. Kung may gusto kayong maging ma-improve sa ating pag-interview, sa ating podcast, just let me know. Open naman ako. Syempre, lahat naman dumadaan sa first time, di ba? Lahat dumadaan sa first time. So, ayun po. Thank you very much. Thank you very much mga kawapo. Peace out. Good vibes lang tayo. Good vibes lang tayo. Good vibes lang. And then, maraming salamat din kay O'Neil. Maraming salamat. Thank you very much sa binigay mong time. At sana tuloy-tuloy pa rin yung, panigurado ako, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatato natin para for a cause, di ba? For a cause. Yun yung niya eh, nagtatato for a cause. Ginamit lang tayo para makatulong. At ito yung the best example na hindi nakakalimot. No, binabalik niya sa society kung ano man yung mga natanggap niyang blessing, di ba? Syempre, kailangan pa rin mag-save, syempre, para sa pamilya, di ba? Pero at least mayroon doon porsyento na napupunta sa society para makatulong. So, thank you very much. Next time, syempre, every interview natin is special. So, maging na lang tayo, abangan nyo na lang kung sino susunod. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you. Okay.